Bakit? Gumagandang lalaking, mga anak ng Diyos. Hallelujah, magandang umaga sa lahat. So, purihin po ang Panginoon at tayo naman po ay patuloy na mag-aaral. Kasi nga po ito yung gagawin po natin ngayon, salita at saka pag-aayuno. So, ibig sabihin, tayo po ay makikinig, mag-aaral ng kanyang mga salita. Okay, so, maaari po ba natin buksan ang ating mga Biblia? Ay tayo, sabay natin tumayo sa Matthew 28, verse 19 to 20. Okay, nandiyan na po ba? Matthew 28, verse 19 hanggang 20 po. Okay. Sige po, basahin po natin. Amen. Sabi nga sa Bikang Banyaga, sabi nga doon, therefore, go and make disciples of all the nations, by baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this. I am with you always, even to the end of the age. Puri po pakabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo na siyang patuloy po namin pagbulay-bulayan ngayon pong umaga. At ayan mo Diyos na ang bawat salita mo ay magtumimo sa puso at higit sa lahat, Panginoon, ito ay aming maipamamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay, O Diyos. Salamat po, ikaw ang aming guro na siya magtuturo sa amin, magpaunawa sa amin ng iyong mga salitang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, purihin po ang Diyos at lagi pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. At ngayon pong umaga ay ating pong tatalakayin ang introduction po ng discipleship. Okay. So tulad po nung ating binasa kanina, ay ito po ay isang utos. Hindi lamang po ito'y panawagan, hindi lamang po ito para request ng Panginoon, kundi talagang ito'y command. Uutos sa atin, nang sabi nga po ay, go and make disciple. So yun po ang ano doon. Okay. Una-una ay, what is discipleship? Ngayon kaagad, tanong po kaagad. Ano ba ang pagdidisipulo o ang pagiging disipulo? So kung tingnan po natin sa konteksto pong Kristiyano, kasi nga po ay mayroon din po mga tinatawag ng mga disipulo ang ibang mga grupo. No? Ano man yang mga, may mga organization po kasi na ang tawag din sa kanilang mga tagasunod o mga membro ay mga disipulo. Kaya tingnan po natin sa Kristiyanong konsepto, ano ba konteksto nito in Christian context? Discipleship is the proseso po yan, of intentionally learning from. Mga sinasabi, proseso, intensyon, na may intensyon, upang matuto. Okay. And following Jesus Christ. Ang pinaka-aim po nito is to become more like Him, like Jesus. At upang tulungan, to help others to do the same. So, ibig sabihin, ikaw ay natuto, at ikaw rin po ang pinaka-aim nito ay maging tulad ni Kristo at bilang pong disipulo
ay ikaw po ay tulungan din yung iba na gawin ito. It's more than just knowing about Jesus. It involves actively living out one's faith and sharing it with others. So, ibig sabihin po lamang na ang discipleship is more than just knowing about Jesus. Hindi lamang, kilala ko, alam ko kung sino si Jesus. Nag-involve po ito ng active. Pag sinasabing active, ay talaga pong gumagawa. No? Isinasamuha buhay yung pananampalatayang mayroon tayo at hindi lamang po sa sarili, kung hindi ibinabahagi rin po natin sa iba. Okay. So, kadalasan po ito po yung a form of a mentor, mentee. Ibig sabihin, pag sinasabi mentor at may siguro siyang mini-mentor. Ito po isang relasyon ng mentor at saka mentee. O ibig sabihin, yung kanyang tinuturuan, kung saan po individually ay natututo sa pamagitan po ng halimbawa o yung pag-guide, gina-guide po. Halimbawa, mayroon kang tinuturuan, mayroon kang mentee. Ibig sabihin po ay mayroon kang tinuturuan, gina-guide mo siya. Inaakay mo siya doon sa matuto siya, hindi lamang matuto, kundi maipamuhay niya yung inyong pinag-aaralan. Ano ba yung mga example? By example, okay. It is a process of growing in faith. Sa po siyang proseso, ang discipleship ay isang proseso na tayo po ay mag-grow sa pananampalataya at higit sa lahat ay magiging becoming more like Jesus. Ano ba yun? Yung character ni Jesus na mapasa atin, both in belief and action. Sa ating pong pagkilos, paggawa, hindi lamang doon sa pananampalataya, kasi ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yun po ang sabi ni Santiago. And actively helping others to do the same. Ibig sabihin po, gagawin din. Para bang, ano bang ginagawa? Na para po natin maging sample po doon. Ikaw muna yung gumagawa. Pagwawalis ba? Minsan kasi yung, alam mo po, yung mga anak ng mga na matatalino. Lagi sinasabi, anak, ganito po ang maglilinis eh. Ganito po, ganito ang paglilinis. Yan yung dapat ang gawin. Ang anak naman tuwan-tuwa, sige, tuloy mo na. Instead na sasabihin, ay, ganun pala, dapat ang maglilinis. So, ibig sabihin po, ganun po ang gagawin, na ipakita mo muna, bilang ikaw yung mentor, o ikaw yung nagdi-disciple, ibig sabihin, ipakita mo kung paano, hindi lamang kung paano makikita sa buhay. At ganun din po ang gagawin nitong mentee, o yung pong iyong dinidisciple. So, sabi, ito po is a journey, no? Pag sinasabing journey, ito paglalakbay ninyo, so hindi po nagtatapos sa ilang araw lamang, kundi ito isang journey po yan hanggat pari-pareho, hanggat ikaw naman na mini-mentor ay magiging mentor na rin. Yun po ang ano doon. Kaya nga sabi, the success of discipleship, pag mayroon ka nang natitrain na nagdi-disciple na rin. So yun po kasi ang ano doon. Kahit po sa isang iglesia, pag ikaw ay leader na hindi ka nakapag-produce ng mga leader, hindi successful ang iyong pagiging leader. Yun po ang pinaka-rurok doon. Eh, dapat, ikaw rin nagtitrain para mayroon din pong magtitrain din para sa iba. Okay. So, ito po ay
Discipleship involves both being discipled or learning from a mentor and discipling others, teaching and guiding them. Ibig sabihin, turuan and i-guide mo sila. Hindi yung pag naturuan na ngayon, bahala ka na. Malaki ka na. Hindi ganon. Dapat pala, i-guide mo pa rin sila. Okay. Doon po sa Lucas, chapter 6, verse 20, usan po natin, para po natin makita, ano ba yung sinasabi diyan? Sino ba makabasa? Nakita na ba? Basahin mo? Okay, sabi. Tumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha. Ay, saan ba ko? 6:20. 6:20 pala. Sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Okay. Hindi ko na chika ang ano nito. Taga 6:40 na. So, basahin nga po, basahin po ang 6:40. Okay, yun po, tumpak. 6:40 po yun. So, ang estudyante, the students are not greater than their teacher, but the student who is fully trained will become like teacher. Okay. Napakahalaga po dito na maunawaan po natin. Okay. Bakit? Kasi sabi doon, dapat ikaw na nagtuturo ay dapat nakakaangat doon sa tinuturuan mo. Yun po ang ibig sabihin doon. Na bakit? Kaya kailangan po ahid ka doon sa tinuturuan mo. Hindi lamang ikaw leader, dapat ahid ka doon sa subordinate. Yung nandun ka sa kasunod, naahid ka dapat. Kaya kami po sa mga pastor po kasi, hindi po na-ordain ka lamang bilang pastor na hindi ka na mag-aaral. Kaya kami po ay ni-required na mag-aral. Mag-aral kasi ang pag-aaral po ay hindi po yan nagtatapos. Tuloy-tuloy po yan. Pag-aral, pag-aral, pag-aral. Baka sabi nyo, ay tandak mo na. Hindi na dapat mag-aral. Hindi po. Kailangan at kailangan iyan. No? Kaya nga po ay lagi ko kayong in-encourage. Bakit kailangan na mag-enroll man kayo ng kahit isang subject. No? Kasi paano kung kalibil mo lang yung tinuturuan mo? Nakita niyo ba? Sabi nga, a student are not greater than their teacher. Kasi po, magkaroon lang kayo debate dito. Kasi sasabihin ng ni-mentor mo, mas may alam pa ako sa iyo. Amen pa ba? Nakita natin, kaya bakit ini-insist kayo taga namin na dumaan kayo sa discipleship kasi pag hindi kayo dumaan doon, paano kayo mag-disciple? Nakita ninyo? Naano ninyo? Kaya dapat talaga ahid ka. Kaya kami ay nag-aral kami sa Bible School, tapos may mga seminars. Kaya hindi lamang, ang akala po kasi natin, pag once ikaw ay nakagraduate sa, tawag doon? Secular. Secular naman kung mag-aral, ay pupwede ka na. Yun po kasi ang isip natin. O ikaw isang engineer na, pwede ka na. Hindi po ganoon ang with regards to spiritual. Kasi iba ang turo ng secular pagdating sa spiritual.
Ay sabi, oh sige, yan, teacher na yan, pwede na magturo yan, kasi teacher yan. No. Dadaan ka pa ng discipleship, kasi para kay makapag-mentor din ng iba. Okay, sabi, but the student who is fully trained will become like the teacher. Maging katulad siya ng teacher niya, ibig sabihin po, ay magtuturo siya naman ng iba. Amen? Nakita ninyo yan? Kaya dapat po natin sabihin, tama na yung alam ko, tama na yung nakita ko, pero kailangan po natin. No? Kailangan po natin ito para po doon sa tinuturuan po natin, may maituturo tayo sa kanila. No? Kaya nga po naman si circular kailangan mo mag-masteral, kailangan mo mag-doctorate. Bakit kailangan ng ganon? That is the proseso po yan. Ganon din po sa Christian life po natin, dadaan po tayo sa ganon. So discipleship is often modeled through relationship. Ano ba yung ibig sabihin doon? Mahirap pag ang pagdi-disciple po natin ay hindi lamang po ay may authority ka, kundi relational po kasi siya. No? Para po ay, sabi nga, minumudilo po yan through relationship. Pag hindi po kasi kayo maayos yung relasyon ninyo, ay paano yan susunod sa iyo? Someone farther along with their faith journey who provides guidance, support, and accountability. So, hindi lamang po pag-guide, hindi na sinusuportahan mo siya, sige, ipinupush mo siya lagi, sige, tuloy ka, tuloy. Ano yan? But, pangatlo po doon ay may accountability. Accountable ka, yung mentor ay accountability siya sa mini-mentor niya, then yung mini-mentor naman, may accountable po din po siya doon sa nagbi-mentor sa kanya. Okay. Kaya sabi po doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, now teach this truth to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. So, ito ang mga katotohanan ito doon sa mga mapagkatiwalaan, mga pagkatiwalaang tao who will be able to pass them on to others then. So, ibig sabihin, sino yung pagkatiwalaan po natin? E di yung sa mini-mentor mo. No? Sinasabi, sila yung ipapasa lang po kasi yan. Pasa-pasa lang po yan. Yung mini-mentor mo, pag natapos yan na mentor, magmi-mentor din ng iba. Yung mentor po, ganun din po, parang ano lang po yan, tuloy-tuloy lang pong proseso yan sa atin. Ipapasa naman po sa iba. Hindi po pwedeng oy, hugutin mo yan, magtuturo ka na. Parang ilagay mo na ng ganon. Hindi. Ay sabi, ipapasa mo lamang, no? Kung ano yung natutunan mo, ipasa mo naman sa iba. Yung natutunan niya, ipasa naman sa iba. Tuloy-tuloy lang po yan na sinasabi. Doon po sa Juan chapter 8. Okay. Sinabi ni Jesus doon sa mga taong nananalig sa Kanya, you are truly my disciples if you are faithful to my teachings. And you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi doon. Sabi niya, totoong kayo ay disipulo ko kung kayo ay tapat
sa aking mga itinuturo. Kaya sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. So, sinusunod. So, ganun din po. So, kung ikaw nagdi-disciple, ibig po sabihin, ay may katapatan din sila. Sumusunod kung ano yung sinasabi mo. As a mentor, di ba? Nagdi-disciple, yung disipulo dapat masunurin. Obedience. Di ba? Nag-obey siya. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi po pwedeng salungat lagi. Magsalungatan kayo, magulo nga. Di ba? So discipleship is a journey of spiritual growth. Na bawat isa ay ang hinahanap lagi, ang ninanais lagi, ay ma-reflect po kay Jesus, yung karakter po ni Jesus sa kanya. At yung pagganap, may apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun po kasi yun. Okay. Doon po sa John 13, 34 to 35, makilala, paano sinabi? Makilala, isang bagong utos ang binigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Verse 35. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala na lahat na kayo'y mga alagad ko. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ibig sabihin, nagkakaisa, nagmamahalan. Ibig sabihin, yung relasyon. Kasi nga sabi, relationship yan. Ng iyong bilang mentor and mentee ay napakahalaga. Ay, sabi ko mag-away-away, paano nga yan? Paano makita ng nasa labas, no? Na kayo nga po ay, sabi nagmamahalan, na kayong mga disipulo ni Kristo, kung tayo ay nagkakaisa. So, discipleship extend beyond personal growth. Sabi doon, encompassing the act of helping others become followers of Jesus as well. So, kailangan kasi dito po yung passion, no? Bilang nagdidisipulo. Kaya nga sabi, discipleship ay hindi lamang yung personal natin. Okay, malago ka. So ano ngayon? Paano naman yung iba? Diba? Kaya nga po, mayroon tayo po dapat yung compassion po natin para sa iba, no? Na sila man din ay matututo, hindi lang matuto, tumatag, at maging kagamit-gamit. Yun naman pinaka-aim doon natin. Kaya sabi, na sa kadalasan, ito po ay relational process involving mentorship and guidance from more experienced believers. So, ibig sabihin po lamang, kapag sinasabing relational, sabi ko kanina, ay magpalagayang loob muna kayo. No? Ipadama mo yung pagmamahal doon sa tao na iyong ini-mentor. No? So, pag sinasabing, ano po natin, although minsan ay masakit, masakit yung mga tinuturo, basta ang ano doon, basta sinabi-sabi mo yan at Biblia naman, no? Biblically, talagang ano doon, ay wala naman sigurong, although masakit, pero dahil ang Diyos ay nagsasabi, huwag lang tayo magturo ng out ng context po, ng konteksto doon. Baka mamaya, binanatan mo naman ng binanatan. Kaya proseso yan, mula umpisa, sabi nga, kung yan ay kailangang paggatas, gatas na pagkain, then pag tumagal naman, baka naman ay ang tanda-tanda ni minimentor mo, naging bunjing na yan. No?
wala pa rin natutunan. Kaya kung lagi ko sinasabi, oy mga leader, kumusta ba inyong mga, yung inyong mga Timothy? Diba? Kumusta na ba yung Timothy? May natutunan ba sa iyo? Naturuan ba? Naturuan ba yung mag-obey? Naturuan ba ng ano? Okay. Eh, pag ikaw ay ayaw ng paturo, eh baka alam na nga niya. Baka ikaw leader naman, ikulang. Kinulang naman. Kaya dapat ikaw yung paghanap kung paano. Kasi ikaw yung magpapakain eh. Di ba? Ikaw yung magpakain doon sa iyong mini-mentor. Di mo ba? Kung puro mapapanis na. Yung iniano doon sa mini-mentor mo, ay magsawa nga yan. Di ba? Kaya nga sabi ko, nag-upgrade dapat. No? Ang mga leader ay nag-upgrade dapat yan. Naghanap lagi, nag-research lagi ng mga bagong mga putahe. Parang nagluluto yan eh. No? Kung puro nga naman, ano ba naman yan? Lagi na lamang yan ang kinakain. Di ba? Lagi sila sabi, hindi, gulay na gulay. Para humaba ang buhay. Di ba? Sabi naman, ay wag yan, hindi na tayo bumatay niyan. Di ba? Ibig sabihin po lamang, ito po yung lagi nating pinapaalala sa inyo. Halimbawa, pumunta kayo sa Bible study. Di ba? Bible study kayo. Ipaulit-ulit na lamang, John 3:16, ang iyong tinuturo. Kasi yun lang pala na alam mo. Magkaroon naman ng ibang verse naman. No? Para naman sumarap. No? Amen. Kaya ngayon, mayroon kaming bagong doon sa Sampalucan na binuksan, no? Hindi nakarating si Lorenka. Walang pamasahe. so, ibig po sabihin ay, nandun naman, kahit galing sila sa nagpa-check up, abay, nauna pa ako sa kanila, sa bahay nila. Tuwang-tuwa naman. Naunahan na tayo. Nandito, nagmamadali. Kasi nga, ang hirap. Ang hirap pa naman yun kasi hindi naman makalakad yung kanilang, nakalakad naman siya pag nandun sa bahay, pero pag naka-wheelchair, may taga-buhat. Ang hirap papunta sa kanila. Bakit pa doon sa, po. Pero tuwang-tuwa naman na nakarating. Nung nakaraan, hindi kami nakarating bumagyo. No? So, praise God. No? Ibig po sabihin lamang ay marami naman tayong pangturo. Marami tayong mga materials para ma-review po natin. No? Maano po natin para pagturo natin na hindi naman pabalik-balik yung ating mga tinuturo. Kasi ang growth po kasi, depende ang pagtuturo po natin. Parang dun secular din. From kinder, sunod-sunod po yun. Magiging grade 1, pataas po yung atin hanggang lumago po yan. Pero pag once na tapos ka na sa lahat ng iyong tinuturo, hindi pa rin lumago, anong gagawin? Ang problema yon, unang-una, ay sa iyo, hindi talaga nanguya yung iyong tinuturo. Baka laging nagmamadali. No. Oras na. Hindi po ganon. Okay. O kaya naman, sumubra naman ng oras. Yun naman ang Okay. So, discipleship extend beyond personal growth. Encompasses po yun. Relational po yan. Involving mentorship and guidance from more experienced believers. So, discipleship is the lifelong process of becoming that person who not only lives that, but shows others how to do it and shows it. Ibig sabihin po lamang ng discipleship, proseso po yan, lifelong process po yan, to become a person, hindi lamang ipamuhay, but ipakita paano nila gawin, at ibig sabihin, ipinapamuhay ang mga bagay na tinuturo. Situate kasi, pag once na
Nagtuturo kasi, kahit naman sa, halimbawa sa math, nagtuturo ka ng math. Tapos, ilang taon na, ilang taon na pala, hindi pa na-memorize yung multiplication table. Memorize pa ba ninyo? Multiplication table. Ibig sabihin, pati yung Biblia nga, mula Genesis hanggang hindi mo pa memorize. Hello? Kaya nga, nag-ano po tayo na dapat memorize nila yon. Mula Genesis hanggang memorize mo ba yon? Yung mga books na yan. Hindi naman verse by verse, kundi mga books na yan. Genesis, ba yan, sunod-sunod na yan. Okay. Memorize naman. Kasi nag-memorize kami sa sulis niyan eh. Diba? Pag ikaw ay hindi mo memorize, pag ikaw ay nagtuturo, hindi mo memorize. Tawanan ka ng iyong mga Okay. So, ano po ang kaibahan? What is the difference between a Christian and a disciple? May kaibahan ba? Sige nga, mayroon ba magsabi dito? Mayroon. May kaibahan nga ba? Ang isang Kristiyano at ang isang disipulo. Okay, pag-aralan po natin para maliwanag sa atin na hindi tayo doon mananatili kung ano yung alam lang natin. The terms Christian and disciple, ito po ay kadalasan po ginagamit na magkabaliktad. Halimbawa, disciple and Christian. So, a disciple is more specifically someone who actively follows and learn from Jesus. Committed to living out His teachings, may yung mga tinuturo ni Jesus, ay ipinapamuhay. So a Christian, on the other hand, refers to someone who believes in Jesus, His teachings. Essentially, all disciples are Christians. Lahat po ng disipulo ay Kristiyano po yan. But not all Christians are necessarily actively living as disciples. Okay. Isa-isahin po natin yan mamaya. Okay, sabi doon, a disciple is more specifically someone who actively follow. Ibig sabihin, active siya na sumusunod at natututo from Jesus. Mayroon siyang commitment. Committed to living out His teachings. Yun kanyang ipampamuhay ang itinuturo ni Jesus. Okay. Tingnan po natin muna yung Christian. Ano bang Christian? Ang Christian po means a person who believes in Jesus Christ and follow His teachings. Sumusunod sa teachings niya. Focus primarily on belief and acceptance of Jesus as Savior. Okay. Tinanggap ko si Kristo. Di ba nandun? Focus siya primarily belief. Naniwala at tinanggap niya si Kristo as Savior. Siya ay Kristiyano. Amen po ba tayo doon? Kristiyano na siya. The level of commitment ay nagbabari po yan malawak from a nominal affiliation to active engagement. Kaya mayroon din tayo naririnig na professing Christian. Di ba? May mga tinatawag tayo. Kristiyano kami, hindi naman ako Muslim eh. Christian ako. Di ba? Mayroon mga ano din. Kaya minsan na ano po yun. Sabi niya, the level of commitment can vary widely from nominal affiliation. Kasi masasabi membership. Member ka. Ay, member ako dyan. Sa Church of God's Miracles yan. Oy, member ako dyan. Tagasunod ni Kristo.
Example, someone who attends church, binabasa ang Biblia, at nananalangin, but may not be actively involved in making new disciples or consistently living out Jesus' teachings. So, hindi naman. Ibig sabihin, Kristiyano ka lang pag hindi ka nagdi-disciple pala. Pag hindi ka nagdi-disciple, ang tawag sa iyo, Kristiyano. Maliwanag po ba yan sa atin? At pag hindi ka consistent doon na ipamuhay yung kanyang mga salita, Christian ka lang. Hindi ka naman consistent eh. Okay. Someone who attends church, reads the Bible, prays, but not be actively involved in making new disciples or consistently living out Jesus' teachings. Kristiyano, Sunday, Christian siya. Pero pag hindi ka pala din nag-make new disciples, kasi yun kasi ang atas sa atin eh. Go and make disciples. Yun ay utos. Command po kasi yan ni Jesus. Kaya tayo pala ay dapat talaga ay may disciple. Kahit isa. Kahit isa. Mayroon kang disciple. Okay. Now, discipleship naman. Disciple. Ano naman po ang disciple? Okay. Nakita natin yung Christian, tinanggap po si Jesus. Okay? Nananalangin ka. Ano pa? Kahit sinabi mo, sumunod naman ako sa mga teachings ni Jesus. Sabi niya, ikaw ay Kristiyano. Nag-attend ka ng church, kaya nga lang, hindi ka naman active na nag-make disciples. Disciple po means a follower and learner of Jesus. Okay. Ito yung kaibahan. Ano po? Ikaw naman bilang disciple ay tagasunod ka at handang matuto, learner of Jesus, actively committed to His teachings and example. Ang focus niya is beyond belief. Hindi lamang yung naniniwala ako, no? Beyond doon. Ano pa ba? Involves actively learning from Jesus, natututo kay Jesus, at nandun yung devotion kay Jesus. So, mga requirement po yan ng isang disipulo. And being committed to His cause. Ano ba yung cause ng ginagawa ng Panginoon? Binigay po sa atin ay committed po tayo doon sa pagdidisipulo, paghayag ng kanyang mga salita, di ba? At ang paglilingkod natin sa Kanya. At nag-imply po ito ng pinakamalalim na level ng ating commitment and dedication to living out Jesus' teachings sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, ibig sabihin, pag sinasabing lahat ng aspeto, kahit saan ka man, nagtatrabaho ka, ipinapamuhay mo yung katuruan ni Kristo. Kahit nagdidegosyo ka, lumalagay ka doon sa tama. Ibig sabihin, ano ka ni Kristo? Kung tumubo ka ng konti, salamat. No? Pag sobra naman, pag nakuha mo ng mura, ay wag mo naman sabihin, ipipresyohan mo ng malaki. Pwede naman, uy, nakuha ko ng ganito na ang presyo na ngayon. Di ba maganda rin yon? Amen? Hindi yung, nakakuha ko ng mura. Di ba? So, iba kasi yung Christian life kasi talaga. Ibig sabihin, hindi ka nanamantala. Kasi, binarat mo ng binarat doon sa iyong kinunan na nag-supply sa iyo. Ngayon naman sa iyo,
Pag ikaw naman, paano yon? Tatawa ko, ngayon nakabarat ako doon, kaya malaki ang tubo ko ngayon. Ayan. So, sabi ko, bilang isang disipulo ni Kristo, ay ipamuhay natin. No? Deeper level of commitment natin. Then, yung dedication natin, paano natin ipamuhay sa ating pang-araw-araw na buhay ang kanyang mga salita. A disciple is one who is committed to live in a way that pleases God. Ibig sabihin, commitment niya na mamuhay na mapaluguran ang Diyos. So, ganyan pala ang buhay ng isang disipulo. No? Ang buhay ng isang disipulo ay nandun yung kanyang commitment na mamuhay para mapaluguran ang Diyos. Amen. Sa lahat, kaya nga sabi, sa lahat ng aspeto po kasi, sa lahat ng aspeto, nakakalugod ba ito sa Diyos? Kaya hindi ka na dapat magtatanong, ito ba ay kalooban ng Diyos? Basahin mo talaga, ito ba ay nakakalulugod sa Diyos? No? Kung ako ba ay magtutulog na lang dito, ay nakakalugod ba yan sa Diyos? Nahinayaan ko iba humayo, ako ito, naghihilig. Nakakalugod ba yon sa Diyos? Lagi kasi, yun ang batayan natin, hindi yung kung mahirap ba? Di ba? Ang hirap-hirap ba naman ito? Di ba ganon? O, masaya ako? Di ba? Yung, kasi, depende sa ano mo no? Pakiramdam. Masaya ako dito. Kaya nga lang, yung kasiyahan mo ba, nakalulugod ba yan sa Diyos? Lagi natin tanong doon. Kaya mayroon nga nagtanong ng mga kabataan, ang sabi doon sa yung pakipagsayawan, di ba siya barangay-barangay, may sayawan sa barangay. Yung disco ng barangay. Di ba? Ang tanong ng isa. Sabi niya, masama ba? Masama ba makipagsayawan doon? Sabi, ang sagot nung tinanong niyang pastor, sabi niya, yan ba ang gagawin mo doon? Pagpunta mo doon, nakalulugod sa Diyos. Kung sino ba ang bibigyan mo ng lugod? Diba? Yun kasi lagi ang tanong, wag mo nang diretso, masama yan. Diba? Yung pag sinasabi mo kasi masama yan, sasamang loob niyan. Pero sinasabi mo, yan ba ay nakalulugod sa Diyos? Diba? Alam mo na yon, kung alam mo ba, magaling yata ako sumayaw. Palakpakan ka doon. Sino ang nabigyan ng lugod? Sarili mo. Diba? Hindi nakalulugod sa Diyos. Okay po ba? Okay. So doon po sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ito po yung bahagi ng isang disciple. Ituturo kung paano ang buhay isang tagasunod ni Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, if any of you wants to be my follower, tagasunod, you must turn your selfish ways, yung mga paraan, mga sarili, take up your cross daily and follow me. So, ano i-emphasize po dito? I-emphasize po dito self-denial and taking up one's cross to follow Jesus. Ano ba yon? Sa buhay po natin, sa ating paglilingkod, ay pasan-pasan, kasama natin pasan yon. May persecution, kasama po kasi yan, na dapat ay pasanin po natin yon. Pamilya man yan, kasama po yan.
sa ating papasanin. Yung buhay na sabi nga, yung iyong comfort zone, ano ba yung mga, may sacrifice mo yon? Yung kinakain mong masasarap, ewan ko sa akin kasi, ano ba talaga yung masarap? Minsan na, doon na kasi babata yan sa yung, yung contentment mo. Yung pagiging contentong Kristiyano, doon din nakabase yung sinatawag nilang masarap na pagkain. Ano po? Kasi sa amin kasi ay pag may talbos ng kamuti at saka kangkong, okra, ang sarap. Ay iba, di ba? Hindi sa kanila masarap yun. Amen. Kaya praise God nga sa amin, nagsigang na kami na ang lahok ay kamyas. Kasi nga, namunga na yung aming kamyas doon. Ang dami ng bunga. Oh, di ba? Nasanay na si Imboy doon. Kumain ng sinigang ng kamyas. Di ba? Sanayan lang naman yan eh. Yung ayaw ko ng ayaw, talagang hindi ka masanay. Ganun po ang isang naglilingkod. Kasi kung halimbawa, dinala ka ng Panginoon doon sa lugar na kung saan, wala namang pang ano doon, yung hinahanap mong pagkain, abay, adjust ka. Mag-adjust ka. Lahat ng talbos ay nakikita mo sa Facebook na mga ginugulay pala. Nilalaga pala yan. Ginagawang tsaa. Hindi ka na bibili. Sabi ko nga doon sa bata punta doon. Bahay kasi mayroon kaming mangga, mayroon kaming avocado, mayroon kaming yung malalit pang mga may malunggay, pinaglako-lako ko, mayroong ano tawag doon? Atis, guabano, ang dahon nun. Di ba ang sarap? Ang bango pa. Yung tsaa mo, di wala kang gastos. Hindi ka na bibili ng mga green tea na yan. Amen. So, ganun po ang isang naglilingkod sa Panginoon. It's self-denial po yan at pasanin ang cross mo at follow me. Hindi yung literal na cross yun. Someone who not only believes in Jesus, but also actively seek to make other disciples. Denies themselves, take up their cross, or embraces suffering for their faith, and follows Jesus' example in their daily life. Kaya nga po, pag na-disciple po yan, hindi na yan magiging tampuhin. Naniwala po kayo diyan. Pag na-disciple po yan, isang Kristiyanong iyan, ay hindi na yan maging tampuhin. Hindi na naman yan madaling magtampo. Kasi na-disciple na yan. Amen. Kaya nga po, bakit ang discipleship is important? Bakit nga ba importante ang discipleship? Nasabi ko na yung iba kanina, being a disciple of Christ is essential for believers because it leads to spiritual growth. Gusto mong lumago, magpadisipulo ka. No? Tingin mo na itong kapatid na ito ay mas angat ang kaniyang natutunan, angat ang kaniyang karanasan, angat siya. No, sa mga pag-aaral, lapitan mo siya. Pwede ba ako magpa-disciple sa iyo? Yan po ang ano natin. Kasi hindi naman lahat, pupunta kay pastor. No. Hindi naman kaya. May mga leader po tayo. Kaya nga, lagi natin in-encourage mga leaders ay angat lagi sa mga pinag-aaralan. Kung may mga seminar, huwag natin kaligtaan mag-attend ng mga seminar na yan. Kasi diyan tayo madagdagan, malaman,
Hindi po ito bilangan ng certificate. Baka mamaya, atin ka ng ating lahat ng seminar, inatinan mo na. Ang dami ko ng certificate. Praise God. Hindi naman ganoon. Kaya sabi ko nga sa inyo, dalawang Bible school naman yung aking napasukan. Nakadalawa na akong, dalawang diploma na ako doon. So, maraming mga certificate. Kasi kailangan po yan natin to enhance natin para mas umangat tayo doon. Although, may mga online ngayon ng mga Bible school, mas convenient kayo doon. Okay, mag-enroll kayo. Di ba? Mag-enroll kayo. Pero sabihin niyo muna sa amin kung ano yung ini-enrollan ninyo. Para malaman po natin na hindi kayo iligaw o hindi kayo akitin sa kanila. No. Kasi may iba ay iniakit na sa kanila. No. Kaya alamin po natin, marami po ngayon online. Ibig sabihin na pwede po sa inyong conveniencing oras, araw na So ang ating namang main ay nag-offer lagi. Nag-offer po yan na tayo po ay mag-enroll din doon. Okay? Para po ma-enhance yung ating po kaalaman. Hindi lamang yung maka-earn ka ng units. Okay. Although yun po ang requirements po ngayon, bakit kailangan mong enroll? Kasi kailangan ng 27 units ang alam ko. 27 units. Kung gusto nyo magpasok sa internship, no? Para mag-intern kayo, ay kailangan ng 27 units, but ang edad po ay 35. 35? 31. From 30, yung lang ni Jesus, pataas. Yun po ang makapasok sa internship. Okay. So, para tayo magiging lahat po ng mga area leader ng ating mga area po natin, para na kayo ng ordination. Ordin na kayo. Pero hindi naman yung pag kayo nakapag-intern, kaya kailangan po kasi ng 27 units para doon. So, earn po tayo, endure po tayo, para tayo maging qualified doon sa kanila pong requirements sa atin. Okay. Para naman lahat ng mga pastor, ang mga sa area. Amen po ba? Agree ba kayo doon? Okay. So bakit ito importante? Dahil ito po ay mag-lead po sa atin to spiritual growth, personal transformation, and the fulfillment of Christ's commission. Para matupad po natin ang utos, inatas sa atin ng Diyos. Sa pamagitan ng discipleship, believers learn to follow Jesus' teachings, maranasan ang abundant life He promises. Ano ba yung pinapromise ni Lord sa bawat isa? At mag-participate po tayo doon sa mission of spreading the gospel. Kasi kung may natuturuan tayo, ito naman naturuan mo, ay magtuturo na rin, tuloy-tuloy na po yan. Diba? Magagamit mo na yan, yung mga mini-mentor po natin, mag-Bible study. Diba? Maiiwanan na doon. Amen. Sa Solis, may pinagpiprepa ako doon at may bubuksan tayo doon. So, kailangan ng worker. Diba? Para magturo, para dumami ang ating pong para naman hindi naman mabigat sa iba. So, kailangan po natin ng mga workers. So, kailangan ninyo magti-train. Kailangan ninyo, kaya nga dala-dalawa po natin na hahayo yung dala-dalawa. Bakit? Isa yung magtuturo, isa yung mag-intercede, isa yung, ibig sabihin, tinuturuan din siya habang siya kapartner. Amen po ba? Para sa sunod, pag natuto na siya naman iiwan mo dyan, o ikaw na dyan, lilipat naman ako doon. Ganun lang po kasi para mapalawak ang gawain ng Panginoon. Na yan po ang ating pong
Yan po talaga kasi ang ating po pinaka-mission. Ang ating po na lahat ng barangay ng Balite, malagyan natin ng gawain ng Panginoon. Paano matupad yan kung kulang tayo sa mga natitrain na mga manggagawa? Amen? So, kahit isang barangay, mayroon tayong isang Bible study doon. Ang poblasyon, wala tayong Bible study. Paano na ba yung ating sa mission? Mayroon na ba kayong naay? Ibig sabihin, nakita na magbukas tayo ng Bible study doon. Yun kasi ang din ang Parsara, wala naman tayong Bible study din eh. Amen. Lahat yan. Okay. Part po natin yan. Para matupad yung ating pong mission. Yung Kalawit nga eh. Sabi ko nga sa inyo, dati tagi-tagi kayo na pumunta doon sa Kalawit. Yung Kalawit, pumunta na sa atin. Ano pa magiging dahilan natin? Amen? Kung hindi nyo kayang puntahan, sila na pumunta. So ito po, sa pamamagitan ng discipleship, believers learn to follow teachings ni Jesus, experience the abundant life He promises, and participate in the mission spreading the gospel. So this is the very purpose of discipleship. Kaya hindi pwedeng hindi dadaan sa discipleship kasi ito ay paraan upang lumalim, maging matatag sa pananampalataya. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa iyong mga salita. Naming nawa po, Panginoon, sa kunting oras, Panginoon, na aming Panginoon, pakikinig, ay mayroon kaming natutunan sa iyong mga salitang ito. Salamat po Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen.